Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito pong muli si Attorney Russell Miraflor. Tayo po ay nasa programang Dagundong ng Himpapawirin live with 104.5 Radyo Natin Lukban. Yan po. At tayo rin ay live sa Facebook. So sa mga kaibigan natin na nanonood ngayon sa Facebook, sana ay nasa mabuti kayong kamay at ganun din ang aking mga ka-YouTubers at mga tunay na kaibigan sa labas ng kalsada. So mga kaibigan, mga kumpare ko, kumari ko, kapitbahay ko, ganun din, mabuhay kayong lahat. Mga kaibigan, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay ang tinatawag na equal protection of the law. So ano po ba itong tinatawag na equal protection of the law? Yan po ay isang constitutional provision na nagsasabi na persons or things included in the same class must be treated the same as to rights granted, as to privilege or privileges given, and as to protection under the law. So mga kaibigan, kailangan pantay-pantay. So bigyan natin ng application mga kaibigan. Itong si Senator Lacson ay tila nananawagan sa publiko na bigyan daw natin ng tinatawag na compassion. Ang compassion mga kaibigan ay malapit sa salitang awa. Compassion. Itong si NCRPO Chief na walang iba kundi si Devold, Chief Major General Devold Sinyas, na accordingly ay lumabag sa tinatawag na quarantine rules or enhanced community quarantine dahilan sa pagtitipon o pagdaraos ng kanyang kaarawan na ika-55 kaarawan noong Mayo 8. So mga kaibigan, para naman yatang unfair yung proposal ni mahal na Senator Ping Lacson, Panfilo Lacson. Kasi, bakit yung si Juan de la Cruz na mahuli dyan sa kalsada ay kakasuhan? Bakit ang napakaraming tao na pinaghuli? Meron pa nga ako nakikita ng isang araw, babae, violation daw ng ECQ or ang tinatawag na Enhanced Community Quarantine. Kakasuhan din daw. Ano ba yan? Sobrang massacre. So mga kaibigan, kung ako ang tatanungin, hindi karapat-dapat ang proposal na yan ng ating mahal na Senator Panfilo Lacson. Dahil that will actually violate the so-called equal protection of the law clause under the Constitution. Article 3, Section 1, second paragraph of the Philippine Constitution. Actually, 1987 Philippine Constitution. Nakakalungkot po ang kanyang sinabi. Kaya ako naman nagagalak dahil noong May 15, 2020, ay ini-announce ng ating mahusay na kumpanyero na walang iba kung hindi si spokesperson Harry Roque na napag-usapan din nila di umano ng PNP Chief na si Police General Archie Gamboa na inihahanda na ang kaso kay Sinyas. Ito pong si Police General Archie Gamboa, mga minamahal na tagapakinig, ito po ay tumutol
sinabi niya dati na wala daw nagawang paglabag dahil di umano ay yun naman daw ay isang wala naman daw talagang party na nangyari at isa pa sinundan naman daw or they followed the so-called social distancing. Nakakaiyak naman. Pero ngayon, as of this very moment, ang argument na Police General Archie Gamboa ay kakasuhan na administratively si Sinyas. Ano? So, si Debold Sinyas ay kakasuhan ng administrative case kung kaya ang sabi ni spokesperson Harry Roque ay kumukuha na ng tinatawag na clearance from the Office of the President ang Philippine National Police. Yan po. At maaaring makasuhan pa itong si Police Major General Debold Sinyas ng maybe criminal cases. Kasi yung ECQ na yan ay mayroong corresponding penalty. Kaya lang, meron akong konting reservation sa pagkaso ng dahil sa violation ng tinatawag na ECQ or enhanced community quarantine dahil paano natin kakasuhan ng pagkarami-raming tao yan? Kung hindi natin kakasuhan ng pagkarami-raming tao yan, more so, itong si Police General Debold Sinyas, hindi na makakasuhan yan. So according kay spokesperson Harry Roque na nakasama na sa kaso noong May 15, 2020 ang ilang senior officials na nagsi-attend doon sa gathering, si mga kamista ni Police General Debold Sinyas. At ang according niya, criminal case ay maaaring i-file na rin. So, kumukuha ng clearance sa Office of the President kasi itong si Debold Sinyas, si Police Major General Debold Sinyas ay third level appointee ng presidente. So, kapag kaganon, dahil general siya, kinakailangan ng tinatawag na clearance from the office of the President. Why? Kasi lumalabas kasi na he is a part of the government and he cannot be sued without the consent of the government. So yan. So kaya kumukuha ng clearance from the office of the President para magkaroon ng tinatawag na kapangyarihan yung magdidemanda na idemanda itong si Major General Debold Sinyas dahil sa the state cannot be sued without its consent. That is the general rule. So ngayon, kapag nagbigay ng clearance, nag-consent na ang government para idemanda itong si Debold Sinyas. Okay? Naintindihan ba mga kaibigan? Mga ka-YouTubers? Mga ka-Facebook? So, ipinaliwanag din na humingi naman ng paumanhin itong si Sinyas. Bakit? Natanggap lang daw yung mga bagay-bagay niyon dahil sa sorpresang ibinigay sa kanyang kaarawan. Bakit dati? Itinanggi niyo pa pati ang PNP chief na itong si PNP Chief Police General Archie Gamboa. Pati siya tuloy ay nakapagsabi
na walang violation. And actually, you are now misleading the people. Hindi natin malaman kung saan ang takbo. Mahiya naman sana kayo kasi delikadesa ang tawag yan eh. Kung may delikadesa talaga kayo, hindi ninyo pagtatakpan ang bawat isa. At ang tama dyan ay kaagad-agad inimbestigahan at kinasuhan, hindi pinagtanggol pa natin. So mga kaibigan, inaasahan po na sa araw ng bukas, Martes, ay lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ambo dahil siya ay lumabas na sa karagatan. So sana yung mga naapektuhan ng bagyong Ambo ay hindi na gaano pang masaktan sa kabila ng tinatawag na enhanced community quarantine na ngayon ay makikita natin saan mang panig ng bansa. So pumunta tayo sa mga kaibigan sa siya nga pala, mga mahal na ka-YouTubers, ka-Facebook at mga minamahal naming tagapakinig sa 104.5 radyo natin Lukban, sa bahagi ng Lukban at mga kanugnog na mga bayan ng Lukban, Quezon. Ako po ay nag-post ang sabi ko po kasi narinig ko nung isang araw na pinag-uusapan na ng gobyerno na bibigyan na di umano ng second wave na ayuda ang mga tao na nasa ilalim ng tinatawag na General Community Quarantine or GCQ. At ganito po ang mga reaksyon nila. So sabi po ni Janice Ladores, itutuloy po kaya, attorney, ang under GCQ or ang tinatawag na under ng MECQ na lang ang bibigyan. Yan po ang reaksyon ni Janice Ladores. Magbasa po muna tayo mga kaibigan. Ang sabi naman po ni Baltasar Grace Mara, sana ituloy kahit yung mga nasa GCQ. Yan po. At ang sabi naman ni Remaline Malyari Balmes Gonzales, attorney, pwede pong magtanong. Ay, bakit magtatanong? Iba naman ang pinag-uusapan nun. Basa pa tayo, basa. Pambihira. Okay. Sabi naman ni John Mitch Matthew, wow, may pangbayad na ng kuryente. Attorney, Okay? Iba-iba ang mga reactions ng ating mga magiliw na tagapakinig dahil masaya sila na magkakaroon na sila ng tinatawag na ayuda galing sa ating gobyerno. At ang reaksyon naman ni Cecil Capina, sana nga po maaprobahan yan. Ang bawat isa ay talagang gustong magkaroon ng kanilang mga ayuda dahil napakahirap po talaga ng buhay ngayon. Kung hindi didiskarte, baka wala. Kasi hindi naman malaki ang kinikita ng bawat isa sa atin. Sana ito namang gobyerno natin ay makinig naman sa tao na kailangan pa nila ng tulong. Sa totoo lang, itong GCQ na ito, halos kagaya lang ng tinatawag na ECQ. Paano nga naman? Kung ang hanap buhay, kung ang negosyo ay nasa lugar na mayroong ECQ, hindi rin nakabukas. Ang sabi naman ni Baldonado Lorena, sana attorney matuloy. Yan. Iba-iba po ang reaksyon ng mga tao. At ang kanilang reaksyon ay sana matuloy ang pamimigay ng gobyerno
ng ayuda galing sa mga inutang natin sa pondo ng World Bank. Ang sabi naman ni Rowena Bobadilla Manalo, sana naman magbigay ng second wave. Malaking tulong din yun sa amin, ala pa work. Yan. So, at this point in time, hesitant na bumiyahe ang mga tao, maya't maya silang nagtatanong sa akin kung sila daw ay makakabiyahe. Ang sabi ko naman, oo, kung ano daw requirement, sabi ko, wala. Kung pupunta kayo sa trabaho nyo, magdala kayo ng ID, kasi ang sabi ni General Eliazar sa TV ay hindi na kailangan ng Q-Pass or ang tinatawag na travel pass ang mga magtatrabaho at ang kailangan nilang nila ay ID. Dahil sa dami na magtatrabaho na yan, ay sino naman ang magbibigay ng tinatawag na travel pass or Q-Pass? Tama din naman. So, mas magandang interpretasyon yun. Kasi kung babasahin natin ang rules ng GCQ, aba, hindi ko maintindihan. Ngayon lang ako nakabasa, mga minamahal na tagapakinig, na napakahirap palang intindihin ng mga batas na nanggaling sa IATF. Yung IATF National, wala nga akong nakita doong quarantine pass at saka yung tinatawag na travel pass. Pero dito sa local version na inilalabas ay meron. May travel pass at saka may tinatawag na Q-Pass. Eh saan ang galing ito? Bakit ganun? Ibig nilang sabihin, ini-interpret ng local governments ang national issuance o regulation in such a way na lumalagpas pa yung standard ng local government. That is against the law. Tayo ay kinokontrol ng national government. Hindi tayo ang magdadala sa national government. So, dapat sumunod tayo. Hindi tayo, we should not go beyond the prescriptions or what is allowed under the guidelines being issued by the national IATF or yung tinatawag na Interagency Task Force. Kasi kapag lumampas tayo, that is another violation. Tandaan natin, ang merong power to supervise the local governments ay ang national government. At hindi pa pwedeng it's the other way around. Basahin niyo yung omnibus guidelines ng IATF National. Mababasa niyo, wala kayong makikita doon Q-Pass, wala kayong makikita doon tinatawag na travel pass. At marami din sa ating mga kababayan ngayon ay naiipit sa iba-ibang lugar dahil nung lockdown pa sila ay naroon pero hindi naman sila makabalik dahil nung nag-lockdown nga. Yung bago pa lang mag-lockdown. So nung bago pa lang mag-lockdown, sila ay pumunta sa ibang lugar kagaya ng aking kaibigan na na-lockdown sa Santa Rosa, Laguna, hindi makabalik sa Taguan. So, kapag ganyan ang sitwasyon, yung punong barangay dapat bigyan niya ng certificate of acceptance yung taong humihingi dahil hindi naman natin pwedeng pigilan na umuwi yung taong gustong umuwi kasi that is actually a violation of the so-called the right of the person concerned doon sa tinatawag na right to travel and of abode. Pwede lamang sa panahon ngayon, pwedeng i-restrict yan, pwedeng i-regulate yan, pero hindi pwedeng totally ipagbawal ang kanyang pagbabalik. O, sige, balbalik tayo sa pagbasa mga kaibigan. Lumalayo na. Okay? So, sabi naman ni Jobel Bilardo Mansol, sana nga po ay maibalik na. Iyan po.
At ang sabi naman ni Dante Gatdula, dapat tuloy kasi paano yung trabaho na nasa ECQ, di wala pa rin kita. Iba-ibang reaksyon mga kaibigan. Sabi naman ni Rowan Polidario, sana tuloy kasi kahit naman GCQ na tayo ay wala pa ring work, karamihan Yan. Kasi nga itong GCQ na to, halos wala naman kasing pinagbago. Meron lang, may kunting lumuwag at mahigpit pa rin. Sabi naman ni Violet Haleva, hindi naman kasi ako kasali dyan. Okay? At ang sabi naman ni Rachel Pabian, sana po matuloy para maibayad sa malaking bayarin para di maputulan. Yan, pambayad siguro sa kuryente. Okay, ayon naman kay Madonna Binoya Ilagan, sana matuloy po yung second wave. At ang sabi ni Lisel Abdon Ombrete, sana po matuloy pa rin, may pag-uumpisahan naman sa pang-araw-araw, di naman po agad-agad makakabalik sa trabaho. Ang hirap nga talaga nito. Hindi mo kasi malaman yung rules kung saan-saan mo pa kinukuha. Mahirap intindihin ang regulations na inilalabas ng IATF local kasi maraming nadadagdag at nagsusuwag-suwag ang mga provisions nito. Sabi naman ni Pabalate Liaram, please, sana po matuloy pa. Marami po kaming pangangailangan at malaking tulong po ito para sa amin. Yan. Ito siguro kahuli-hulihan na to. Hindi pa. Si Reneo Ining Morales, ito po ang sabi niya, sana matuloy attorney at wala pa kami work. Hindi na rin nakakuha nung first wave. Baka ngayon mabigyan. Itong si Reneo Ining Morales ay nagtatrabaho sa STL to. So, simula nung mag-lockdown, wala na rin siyang trabaho. At ang masiste nito, yung medyo malaki-laking bahay, yung nakapag-ipon ng konti, excluded ng DSWD. Ewan ko lang, kung DSWD, ako hindi ko naniniwala yan ay desisyon ng DSWD. Yan ay desisyon ng punong barangay. Yan, maniniwala siguro ako dyan. Yan ay malamang sa malamang. Okay? Ang sabi naman po ni Jobel Bilardo Marsol, sana nga po para may pambayad sa upa. Yan. At ang sabi naman ni Antonio upa, speaking upa. Ayon po sa ating IATF Omnibus Guidelines ay yung due date ng upa ay inililipat hanggang ma-lift ang tinatawag na ECQ or GCQ. Kapag na-lift ang GCQ na ito, tsaka pa lamang magiging due date, tsaka pa lamang kailangan bayaran ang mga renta sa bahay. Hindi po kayo pwedeng pilitin na merong paupahan. Kasi iyan ay nakatakda sa Omnibus Guidelines ng Interagency Task Force. Kung kayo ay pinipilit na magbayad, ay maaari kayong kumontak sa akin.
at ating pakikiusapan ang may-ari ng bahay. Kapag ka hindi pumayag ang may-ari ng bahay, pulis ang ating tatawagin para makulong na ang may-ari ng bahay na yan. Tama ba mga minamahal na tagapakinig at mga minamahal nating mga ka-YouTubers, ka-Facebook, at ang mga mahal nating mga tagapakinig dyan sa parte ng Lukban, Quezon na ngayon ay maaring naguguluhan din ngayon sa ating tinatawag na General Community Quarantine. Kami po mga abogado ay maaari nang magtrabaho uli. Siguro naman kasi sa dami din naman ng tao na nangangailangan sa amin at marami din kaming mga kliyente sa panahon ngayon na nakakulong, probably ay papayagan na nila kaming magtrabaho kasi indispensable yung trabaho namin sa community natin. Ang magtanggol ng mga taong naakusahan or magtanggol ng mga taong gireklamo laban sa ibang tao. Okay. Balikan po natin mga minamahal na kapatid yung ating napag-usapan noong isang araw na may kinalaman sa isang panawagan ni Lisel Umbrete. Ang kanya daw pong mga magulang na si Josepito ay nasa Tagkawayan, Quezon at ang kanyang asawa. Pareho po silang PWD at meron po sila di umanong kasama pa na isang si Josepito Abdon at ang kanyang asawa ay parehong senior citizens. At meron silang PWD na kasama. So pare-pareho po sila na hindi pa nakakatanggap ng ayuda ay tapos na yung ayudahan na. Bakit hindi pa nakakatanggap? So muling nananawagan si Lisel Umbrete na kung maaari ay mabigyan na sila ng ayuda. Ang panawagan niya ay gusto niyang i-address kay Merlita Aya Benedicto. So, pagdating dito kay Josepito Abdon at sa kanyang asawa, ang kanyang hinihingi ay ang social pension na 500 pesos para sa senior citizen. Yan, nagkaliwanag na. Social pension po pala ang tawag doon, hindi payroll. Kasi pag payroll lang, alam ko, merong trabaho. At accordingly, si Lisel Umbrete ay nananawagan sa kanilang punong barangay na si Merlita Aya Benedicto. Aling Merlita Aya Benedicto, sana naririnig mo ang aming panawagan at sana mabigyan na ng ayuda itong PWD na kasama ni na Josepito Abdon at ng kanyang asawa na senior citizen. Palagi ko ito kay Mr. Josepito Abdon at saka doon sa kanyang asawa na senior citizen din, ito ay dadaan siguro sa DSWD. At mga kaibigan, magpatuloy tayo sa pagbasa. Babalik tayo sa pagbasa. Sabi ni Norben Oteb, sana po matuloy, di pa din kami basta-basta makatrabaho kahit nasa GCQ na tayo. Yan. So yan po ang mga reaksyon o reactions ng mga tao na affected ng tinatawag nating ECQ at GCQ. At kami ay nananawagan sa dagundong ng himpapawirin na kung maaari ay bigyan pa ng second wave
ang mga naghihirap nating kababayan dahil sa totoo lang po, unang-una ang hirap intindihin ng GCQ na to. Ako po'y abogado, pero hirap na hirap po akong intindihin kasi nagsasalo-salubong ang mga provisions ng GCQ na to. At ganun din, tingnan nyo ang katayuan ng mga tricycle drivers. Sila pala ay isang araw lamang babiyahe. Yan po, hindi po ganyan ang pagkakaset niyan sa national issuance or regulation na binigay ng Interagency Task Force. Kasi po, ang nakalagay po doon ay pwede nang pumasada. Hindi po sinabi doon na papasada lamang in-expand ng local government. So, lumalabas mga kaibigan na itong local government natin ay mayroon ng control ngayon sa national government. May power to supervise. Ganun ba yun? Baliktad ba? Hindi ba dapat ang may power na mag-control at mag-supervise sa atin ay national government dahil sa kanilalagyan nating pandemic na ito, yung COVID-2019? Hindi pa dapat ganon? Nakakalungkot pong isipin, mga minamahal na kapatid, nang dahil sa kakulangan ng kaalaman ng ating mga local officials ay tila yata hindi magkamayaw kung paano gagawin ang mga direktiba ng national government. Kaya nga nung minsan parang may nakita ko na mayroong proposal na itaas daw ang pamantayan or ang requirements or educational background para sa punong barangay. Dahil ang punong barangay di umano ay very vital, very essential yung kanilang function. Dahil kagaya na lamang ng pag-release ng funds, yan, maraming madidemanda dyan sa pag-release ng funds. Nahuli sila. Kagaya na rin lang ng kung paano nila ilalabas yung funds ng gobyerno. Hindi din malaman. So mga ginigiliw naming mga tagapakinig, yan ay mga ilang bagay lamang na dapat tugunan natin sa ating local government. Ang mayor, tingin ko, kinakailangan meron ding sapat na educational background. So, mga minamahal ng tagapakinig, mag-iingat ho kayo sa bagyo kasi hanggang bukas pa lalabas ang bagyo sa araw ng Martes sa Philippine Area of Responsibility. So, yung mga dadaanan, maging lagi handa, maghanda kayo ng dilata, battery, alcohol, dahil ng pandemic, maghanda rin kayo ng noodles. Yun yung mga madadaling lutuin. Tinapay. Kung sakali na magugutom kayo, pero kung hindi pa naman magkakaroon ng distraction, kailangan nyo rin ang maraming bigas. Dapat bigas para malakas sa inyong katawan sa kanin. Kumain kayo ng kanin at para uminit ang inyong katawan dahil napakaganda na pampainit ng katawan ang carbohydrates. So, balik po tayo mga kaibigan sa nangyari dito sa barangay poblasyon na di umano ay merong isang tao ang nagagalit dahil daw sa fake news. Nagagalit di umano ang Miñas family dito kay Cesar Alvarez. Kasi mga kaibigan, ito sana itatalakayin natin. Kaya lang, kinabukasan, may nag-chat sa akin na nagkaayos na daw ang family Miñas. At
si Cesar Alvarez ay pinapatawad na humingi na daw di umano ng pamanhin. Nag-chat po sa atin si Randy Mangaring at siya nagpaalam sa atin ng mga bagay na ito. At di umano ay nag-post daw itong si Cesar Alvarez na yung namatay na 50 anyos sa Peter Paul Hospital noong May 14 ay nangungupahan di umano sa Miñas family na labis na ikinagalit ng Miñas family. So, maganda naman at sila nagkasundo na. Gusto ko nga parating magkasundo sila para hindi na lumaki ang usapan, hindi na dumami ang usapan. At mga kaibigan, atin pong talakayin ng konti ang kinalalagyan ng mga media kasi kawawa din naman talaga ang mga media Inaapi pala, more especially dito sa kapag ang mga api ay barangay tanod. Kasi mga kaibigan, ako mismo, I will testify to the fact na talagang nang-aapi itong mga barangay tanod. Kaya pala itong mga barangay tanod ay pinag-aalis ng DILG sa kalsada. Dahil kung magpuporma daw itong mga barangay tanod, ay talo nila ang pulis. At talo nila ang militar. Yan. So sa mga hindi naman siguro lahat, hindi naman lahat ng barangay tanod, hindi naman lahat ng tao na may kinalaman sa law enforcement na nagtatrabaho sa barangay ay mayroong mga mapang-abusong ugali. Mayroon pong mangilan-ngilan. At isa po diyan, ang barangay tanod ng Masalukot 2. Kasi nung minsan, ako po ay gumaganap ng aking tungkulin bilang media man. Nagkataon po na hindi ako gumagalaw ng umaga. Lagi pong hapon, gabi. Kasi baka ma-stroke po tayo sa sobrang init ng araw. So anong nangyari po ay merong 2 tanod. Dito po ay nangyari nung isang araw. Nung isang araw. Alam na ito nung barangay Masalukot 2, kilala naman siguro nila. Pinagtatanggol pa nga nila. At kagaya nitong si Derisa Mongaling. Parang pinalalabas na ako pa daw ang lasing. Wala naman siya doon. Sa bagay, pasensya na attorney kasi talagang ganyan. Kaya nga hindi na ako tumutol. Nung ako ay pabalikin ng barangay tanod ng Masalukot 2, hindi na ako tumutol. Nanahimik na lang ako. Kasi baka mabaliktad pa ako alam ko babaliktad nila yung mga salitaan nila. Tingin ko babaliktad pa tayo. At napakabastos. Ang matindi po nun, napakabastos. Birin mo ba naman nasabi alam nila na abogado tayo. Alam nilang attorney tayo. Ang kasabi-sabi ba naman ng barangay tanod na ito Hindi namin kayo papapasukin. Walang problema doon sa ganung statement. Pero kung sinundan pa niya ng ganito, kayo pag-alagala pa, alam nyo ng gabi pag-alagala pa kayo, statement na lasing yan Hindi karapat dapat sa isang barangay tanod. Hindi dapat pinanunularan, kung kaya dapat pinuputol. Pinuputol yung ganyang klase ng mga tanod. Kaya ako'y nananawagan ngayon dito sa ating punong barangay na si Kapitan Arnel Magkawas. Kapitan, sayang naman ang pagiging magkumpare natin. Kung may tao kang ganyan, inyo pang ikukubli, inyo pang ipagtatanggol. Nakakahiya naman yata sa inyo. Sayang naman ang ating pinagsamahan kung may mga tao na ganyan sa tabihan ninyo. Kaya ako po ay hanggang ngayon ay humihingi ng naghihintay ako. Baka hihingi na sorry pero palagi ko hindi na ito magsusorry dahil ito pakapalan na talaga ito pakapalan.
medyo masimaho ang loob ko sa mga pangyayari dahil hindi karapat dapat yung mga ganong salita, and more especially kung ang kausap natin ay sino ka ba at sino ko, dapat hindi mo ginawa yun. Kung sino ka man, hindi kita kilala. Pero sana magdahan-dahan ka. So mga kaibigan, konti na lamang ang ating oras. Meron na lamang tayo humigit kumulang na 20 minuto. 20 minuto para mag-alas 11 ng umaga. So mga kaibigan, kayo ay inaanyayahan ng Dagundong ng Himpapawirin at inaanyayahan din kayo ng Kapeng Barako na laging manood sa aming mga palatuntunan. So tuwing MWF po, Monday, Wednesday, and Friday, from 10 o'clock to 11 o'clock in the morning, ang programa po natin ay Dagundong ng Himpapawirin, live with 104.5 radyo natin, Lukban. At tuwing Sabado naman po ay meron pa rin tayong programa. Yun po ang Kapeng Barako. Tayo po ay anchorman ng Kapeng Barako at broadcast po yun sa Channel 6. Simultaneous broadcast with 97.5 Radio City FM. At broadcast din po ang ating palabas sa iba-ibang radio channels. So, marami po tayong pakikinggan at meron po tayong panunooran na TV kasi teleradyo naman yan. At meron din po tayong panunooran sa Facebook. Ito, simula po ngayon ay mapapanood na rin natin ang Dagundong ng Himpapawirin at saka Kapeng Barako sa live channel, sa channel natin, YouTube channel. Meron po tayong YouTube channel na Kapeng Barako Multimedia. So inaasahan ko po na lagi po tayong magkasama at sana ay makinig kayo parati at sana ay makapag-contribute tayo ng mga pakunti-kunting informations or pakunti-kunting mga kaalaman na magagamit natin sa pang-araw-araw nating gawain or pamumuhay. Ngayon po, meron po kaming programa dati dyan sa DZEL, Radyo Agila. Tinig ng Batas, hindi po namin, kaya nga po, dito kami ngayon sa bahay, dito po kami nagpo-programa dahil hindi po kami makabiyahe. So live broadcast na lang po sa pamamagitan ng Facebook. So pili tayo ng isa pang topic. So puntahan po natin ang Article 139 of the Revised Penal Code o ang tinatawag nating sedition. Ano po ba itong sedition, mga kaibigan? Mga magiliw naming ka-YouTubers, ka-Facebook, mga listeners sa bahagi ng Lukban, Quezon, at mga kanugnog na bayan ng Lukban, Quezon. Ano ba itong tinatawag na sedition? Ito po. Ang sedition po, mga mahal na taga-pakinig at taga-panood, ito ay nangyayari kapag ang isang tao ay nag-aaklas na may layunin na gumawa ng krimen sa mata ng publiko at magdulot ng kaguluhan at nais niyang makamtan ito sa anumang illegal na pamamaraan. At nagagawa ang sedition kung magpapakita siya ng galit sa sinumang opisyal ng gobyerno. So yung mga tao na nagpo-post sa Facebook nang papatayin nila ang presidente, hindi po karapat dapat yan.
alalahanin natin na yan ay paglabag sa batas. So yung proposal sa pamamagitan ng Facebook sa pagpo-post na magbibigay siya ng 50 million, 100 million, meron pa nga ako nakitang euro, yan po ay illegal. Hindi po karapat-dapat yan. Bilang abogado po ay kinokondena po namin yan. Hindi po namin hindi po namin kukubkubin or bibigyan ng katuwiran ang mga ganyang gawain. Kung kaya sana yung mga tao na nagpo-post sa Facebook na mga ganyan, huwag na ninyong gagawin yan. Parang awa nyo na, maawa kayo sa sarili nyo. Kasi natitrace po yan. Kahit sabihin mo, fake account, natitrace po yan. At pag natrace yan, nyari kayo. At dagdagan pa natin mga kaibigan, may mga kumakalat sa Facebook, sa online, na meron daw tinatawag na SAP online. Dapat ba kayong maniwala dyan? Sa tingin ko po ay hindi. Dahil wala naman hong issuance, regulation, or paabiso sa sino mga kawani ng gobyerno. Lalo na yung mga tinatawag na mataas na kawani ng gobyerno. Wala pong ganyan. So, kung ako sa inyo ay huwag kayo mag-i-entertain dyan. Malamang meron yung hihinging kapalit sa inyo. Parang awa nyo na sa sarili nyo. Yan po ay di totoo. At ako'y naniniwala na dapat huwag kayong maniniwala agad-agad dahil sa yung ganyang style o paraan ng balita ay isang scam. Huwag po kayong maniniwala at ang transaction po sa online sa totoo lang kahit kailan ayaw kong maniwala dyan. Dahil for the longest time na nayayari tayo through online, hindi ako basta nagtitiwala dyan. Dahil bumili ka nga sa Lazada akala mo yun yung quality. Pagdating sa'yo, pantapon yung quality. Hindi yun yung quality na ipinakikita nila sa Facebook. May mga ganyan. Hindi ko sinasabing lahat pero may mga ganyan. May na-experience kasi ako nabili ako online Pag ang nakalagay doon ay ang wage niya ay pwede sa 33. Nako, nung dumating, sikip. Saan mo ibabalik? Wala kang pagbabalikan. Kaya kung ako sa inyo, diyan na lang kayo sa mga mall bumili, magtiyaga na kayong pumila. Huwag na kayong mahirating sa mga online. Siya nga po pala, doon sa mga kainuman natin, lifted na po ang liquor ban sa Metro Manila. At ako'y naniniwala na sunod-sunod na yan, pati probinsya, mag-lift na ng liquor ban. Malaki po kasing industriya ang liquor or alcoholic beverages. Ngayon po sa Metro Manila po, sa kasalukuyan, makabibili ka lang ng alak sa oras na alas 5 hanggang alauna hanggang alas 5 ng hapon. Pwede kayong bumili ng alak. At kailangan sa loob lamang ng bahay magiinom. At yan po, lahat po yan, mag-iiba-iba ho yan. Mag-iiba-iba ng handling yan. Depende sa local government unit. Ano po? Masarap po ang mag-inom ngayon dahil umuulan-ulan. At meron po tayong balita, mga mahal na tagapakinig, mga ka-Facebook, mga ka-YouTubers, meron po tayong modification. Ito paliwanag, kasi ako yung nalito tungkol sa provision ng QPAS. Paano nagtatrabaho? Meron namang binabanggit tayo dito, kaya lang hindi ko magets bakit ganun ang sinasabi. So ito po yung paliwanag. Kung kayo po ay nagtatrabaho, hindi na ho natin kailangan ng QPAS. Hindi na ho natin kailangan ng travel pass. Ang kailangan lang natin ay ID.
ang ID, yun lamang po ang ating ipapakita. Ngayon po, kung kayo ay bibili sa mga bibili kayo ng mga basic needs, maaari nyo na ipakita ang ID. Hindi nyo kailangan ng quarantine pass. Kasi po, ay inaalaw na ho under general community quarantine, ang ID na lamang ang ipapakita. Kunti na lamang po ang ating oras. Meron po tayong 10 minuto para matapos. Napakaganda ho ng sinabi ni General Eliazar na ito na ID na lamang ang ipapakita. At ang atin pong global confirmed cases dito sa COVID-19 na ito, dito sa pandemic na ito ay 4,444,670. Samantalang ang mga nangamatay naman po ay 302,483. At ang na-recover po, ibig sabihin na buhay, nagamot ay 1,588,859. So yan po. Ayan po ang update natin sa international events, international or worldwide events. At sana po sa mga pagkakataong ito, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Lagi po kayong makinig ng Kapeng Barako at ng aming programa na Dagundong ng Himpapawirin. Again po, ang Dagundong ng Himpapawirin ay inyong maririnig dito sa 104.5 radyo natin Lukban. Yan po ay MWF tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Samantalang ang Kapeng Barako ay tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. At yan po ay sa Channel 6 simultaneous broadcast with 97.5 Radio City FM. At kung kayo naman ay gumagamit ng cable, maaari nating mapanood ang Kapeng Barako sa Channel 10, either Channel 10 or Channel 8. At kung kayo naman ay gumagamit ng antena, Channel 6 diretso. Meron pa bang gumagamit ng antena ngayon? Sana meron pa. Para hindi na tayo malito. So, mga kaibigan, mga minamahal na magiliw na taga-pakinig, taga-panood sa live broadcast natin, ako po ay magpapaalam na. Ako pong muli si Attorney Russell Miraflor at ako ay walang ibang sasabihin sa ngayon kung hindi sana magkasama-sama pa tayo at sa susunod na linggo sa susunod sa Miyerkules, ganito ring oras, hihintayin ko kayo sa dati nating tagpuan at kayo ay inaanyayahan kong makinig dito pa rin sa 104.5 radyo natin Lukban. Broadcast din po sa FB at saka sa YouTube channel natin Kapeng Barako Multimedia. Marami pong salamat at ako po magpapaalam na isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Bye-bye!